paanan ng bundok, malagintan matatagpuan ang tahimik at tila nakalimutang baryo ng San Isidro. Napapalibutan ito ng matatayog na puno, malalawak na damuhan, at mga sapa na ang tubig ay sinasabing kasing linaw ng budhi ng mga unang nanirahan doon. Ngunit sa likod ng payapang tanawin, matagal nang nakabaon sa alaala ng mga matatanda ang isang babala, isang alamat na paulit-ulit nilang ipinapasa sa mga susunod na henerasyon. May isang bahagi ng bundok na tinatawag nilang pusod ng dilim. Ipinagbabawal doon ang pagpunta, lalo na kapag dapit hapon. Sinasabing iyon ang tirahan ng mga nilalang na hindi kabilang sa mundo ng tao. Ang lugar na iyon ay may natatanging marka. Mga punong tila magkakadikit, ang mga ugat at lupaing mas malamig kaysa sa paligid nito. Sa gitna raw ng lugar na iyon, matatagpuan ang isang bahay na hindi yari sa karaniwang materyales. Walang nakaaalam kung kailan ito itinayo o kung sino ang tunay na nakatira roon. Sa kabila ng mga babala, may mga taong likas na inuusig ng kanilang kuryosidad. Isa na rito si Amara. Si Amara ay 23 taong gulang. Kilala sa baryo bilang isang masipag at tahimik na dalaga. Siya ang panganay sa 3 magkakapatid at maagang naulila sa ama. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay nagtitinda ng gulay sa palengke upang maitawid ang pang-araw-araw nilang pamumuhay. Dahil dito, napilitan si Amara na huminto sa kolehiyo upang tumulong sa pamilya. Bukod sa pagiging masipag, kilala rin si Amara sa kanyang kakaibang lakas ng loob. Hindi siya madaling matakot sa mga kwentong bayan o pamahiin. Para sa kanya, ang mga iyon ay bahagi lamang ng pananakot ng matatanda upang mapanatiling disiplinado ang kabataan. Isang umaga, nagpasya si Amara na maghanap ng mga halamang gamot sa bundok. May sakit ang kanyang bunsong kapatid na si Lira at sabi ng albularyo sa baryo, may halamang matatagpuan lamang sa mataas na bahagi ng bundok. Malagintan ang makakatulong sa karamdaman nito. Anak, huwag kang lalayo sa dating lugar pinupuntahan ng mga mangunguha ng kahoy. Paalala ni Aling Rosa habang iniaabot ang baon na kanin at tuyo. Opo, inay. Alam ko po ang ginagawa ko. Sagot ni Amara na may ngiting panatag. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, may kakaibang paghila ang bundok sa kanya. Parang may bumubulong na hindi niya maipaliwanag. Bandang tanghali nang marating ni Amara ang mas mataas na bahagi ng bundok. Habang naglalakad siya, napansin niyang tila nagbabago ang paligid. Ang hangin ay lumalamig at ang mga huni ng ibon ay unti-unting nawawala. Ang dati maliwanag na sikat ng araw ay tila natatakpan ng makakapal na dahon ng mga punong hindi niya pa kailanman nakita. Habang abala sa paghahanap ng halamang gamot, napansin niya ang kakaibang kumpol ng damo na may kulay pilak ang mga dahon. Lumapit siya rito at agad na naalala ang paglalarawan ng albularyo. Ito ang halamang kailangan niya. Habang pinuputol niya ang ilang dahon, may narinig siyang mahinang tunog, tila yabag ng paa sa tuyong dahon. Napalingon siya ngunit wala siyang nakita. Inisip niyang baka hayop lamang iyon kaya't ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Ngunit habang papalayo siya sa pinanggalingan, napansin niyang tila nawawala ang landas na dinaanan niya. Ang mga punong dati magkakahiwalay ay tila nagiging magkakatulad ang anyo. Ang hangin ay nagiging mas malamig at may kakaibang amoy na hindi niya matukoy. Nagpatuloy siya sa paglalakad, umaasang makakakita ng palatandaan ng pamilyar na daan. Ngunit sa halip, nakarating siya sa isang maliit na clearing. Sa gitna nito ay may isang bahay. Napahinto si Amara.
Ang bahay ay yari sa kahoy na tila hindi naaagnas sa paglipas ng panahon. Ang bubong ay gawa sa dahong hindi kumukupas ang kulay. Ang mga bintana ay nakasara ngunit tila may liwanag na nagmumula sa loob. Sa paligid ng bahay ay may mga batong nakaayos na parang bilog na bakod. Nakaramdam si Amara ng kakaibang kabog sa dibdib. Hindi niya may paliwanag kung bakit. Ngunit tila may kung anong nagtutulak sa kanya na lumapit. Naalala niya ang mga babala ng matatanda. Ang bahay ng mga nilalang na hindi dapat gambalain. Ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Unti-unti siyang lumapit sa bahay. Habang papalapit siya, napansin niyang tila nagiging mas tahimik ang paligid. Wala nang huni ng ibon, wala ring ingay ng hangin. Tanging ang tunog lamang ng kanyang paghinga ang naririnig niya. Sa harap ng bahay ay may maliit na hagdanan na may 3 baitang. Sa ibaba nito ay may ukit sa lupa na tila simbolo. Mga linyang paikot na nagtatagpo sa gitna. Hindi niya ito maintindihan, ngunit pakiramdam niya ay mahalaga ito. Saglit siyang nag-alinlangan. Wala namang mangyayari kung sisilip lang ako, bulong niya sa sarili. Maingat niyang inangat ang kanyang paa at inapakan ang unang baitang ng hagdan. Sa sandaling iyon, may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Napalingon siya ngunit wala siyang nakita. Ipinagpatuloy niya ang pag-akyat at inapakan ng 2 baitang. Biglang tila nagdilim ang paligid kahit maliwanag pa ang langit. Nakaramdam siya ng bahagyang hilo ngunit pinilit niyang huwag pansinin. Nang inapakan niya ang 3 baitang at tuluyang makatapak sa mismong sahig ng bahay, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang katawan. Parang may malamig na tubig na ibinuhos mula ulo hanggang paa. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Napaatras si Amara ngunit hindi siya makaalfa. Ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Sa loob ng bahay ay may mahinang liwanag na tila nagmumula sa mga lamparang hindi niya alam kung paano sinisindihan. May tao po ba? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Ngunit sa loob ng bahay, naramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Hindi niya makita kung saan nanggagaling ang pakiramdam na iyon. Ngunit ramdam niya ang presensya. Biglang may malamig na hangin na lumabas mula sa loob ng bahay at dumaan sa kanyang mukha. Kasabay nito, nakarinig siya ng mahinang bulong na hindi niya maintindihan ng salita, ngunit tila may bigat ang kahulugan. Napapikit siya sandali. Nang muling dumilat, tila nagbago ang itsura ng paligid. Ang mga punong nakapaligid sa clearing ay tila mas lumapit. At ang liwanag ng araw ay nagkulay abo. Doon siya nakaramdam ng takot. Agad siyang bumaba sa hagdan at tumakbo palayo sa bahay. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Ang mahalaga ay makalayo siya roon. Habang tumatakbo, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Hindi niya marinig ang yabag ngunit ramdam niya ang presensya. Hindi siya huminto hanggang sa makita niya ang pamilyar na bahagi ng bundok. Nang marating niya ang lugar kung saan karaniwang pumuputol ng kahoy ang mga taga-baryo, saka lamang siya napahinto at hingal na napaupo sa isang malaking bato. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Pinaniwala niya ang sariling baka pagod lamang siya at nadala ng imahinasyon. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang mga paa, napansin niyang may marka sa kanyang bukong-bukong. Parang manipis na guhit na umiikot dito na tila pulseras na nakaukit sa balat. Hindi niya maalala kung kailan iyon lumitaw. Dahil sa takot, agad siyang umuwi sa baryo. Pagsapit niya sa kanilang bahay, dinalubong siya ni Aling Rosa na halatang nag-aalala. "Anak, bakit parang namumutla ka?" Tanong ng kanyang ina. "Napagod lang po ako, inay." Pilit niyang sagot. Hindi niya sinabi ang tungkol sa bahay.
Pakiramdam niya ay baka pagtawanan lamang siya o pagalitan. Inagabihan, habang natutulog ang kanyang mga kapatid, nahirapan si Amara na pumikit. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naaalala niya ang bahay at ang malamig na pakiramdam nang tapakan niya ang sahig nito. Bandang hating gabi, bigla siyang nagising. May narinig siyang mahinang bulong sa loob ng kanilang silid. Dahan-dahan siyang bumangon at sinubukang pakinggan ang tunog. Ang bulong ay tila nagmumula sa kanyang tabi. Napatingin siya sa kanyang paa. Ang markang nakita niya kanina ay tila bahagyang kumikislap sa dilim. Bigla niyang naramdaman ang matinding lamig sa buong katawan. Kasabay nito, ang bulong ay naging mas malinaw. Ngunit nananatiling hindi niya maintindihan ang mga salita. Doon niya unang naramdaman na may nagbago sa kanyang buhay. At sa gabing iyon, nagsimula ang sunod-sunod na kamalasan na hindi niya kailanman inakala. Nagising si Amara kinabukasan na mabigat ang pakiramdam ng kanyang katawan. Ang liwanag ng araw na pumapasok sa kanilang maliit na bintana ay tila hindi nakapagbigay ng karaniwang sigla na dati niyang nararamdaman. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa higaan at agad na napatingin sa kanyang paa. Nandoon pa rin ang marka sa kanyang bukong-bukong. Mas malinaw na ngayon ang guhit. Para itong manipis na singsing na bahagyang umuukit sa kanyang balat. Sinubukan niya itong kuskusin gamit ang basang bimpo, ngunit hindi ito nawawala. Habang pinagmamasdan niya ang marka, bigla siyang nakaramdam ng panandaliang hilo. Para bang may malamig na hangin na muling dumaan sa kanyang katawan. Amara, gising ka na ba? Tawag ni Aling Rosa mula sa kusina. Opo, inay. Mabilis niyang tugon habang ibinababa ang laylayan ng kanyang palda upang matakpan ang marka. Lumabas siya ng silid at nadatna ng kanyang ina na abala sa pagluluto ng lugaw. Sa isang sulok ay nakahiga ang kanyang bunsong kapatid na si Lira. Na bahagyang namumutla ngunit gising na. Salamat, ate. Nakahinga ako ng maayos kagabi. Mahina ngunit nakangiting sabi ni Lira. Natuwa si Amara sa narinig. Inilabas niya ang halamang nakuha sa bundok at iniabot iyon sa kanyang ina. Ito po ang sinabi ng albularyo, paliwanag niya. Agad itong pinakuluan ni Aling Rosa. Ilang sandali pa ay pinainom nila si Lira ng pinaglagaan. Tahimik na nagdasal si Amara. Umaasang makakatulong ang halamang iyon sa paggaling ng kanyang kapatid. Ngunit, habang pinagmamasdan niya si Lira, may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya may paliwanag kung bakit. Ngunit tila may bumubulong sa kanyang isipan na may kapalit ang lahat ng nangyari. Pagkalipas ng ilang oras, nagpasya si Amara na pumunta sa palengke upang tumulong sa kanyang ina sa pagtitinda. Karaniwan na sa kanya ang magbuhat ng mga gulay at makipagtawaran ng mga suki. Kilala siya sa baryo bilang masipag at maaasahan. Habang naglalakad sila patungo sa palengke, napansin ni Amara na tila may mga taong palihim na nakatingin sa kanya. Ang ilan ay nagbubulungan habang dumadaan siya. Pinilit niyang huwag pansinin iyon, iniisip na baka iniisip lamang niya. Sa palengke, naging maayos ang simula ng kanilang pagtitinda. Maraming bumibili ng gulay at tila magiging maganda ang benta nila sa araw na iyon. Ngunit, bandang tanghali, nang subukan ni Amara na buhatin ang isang kahon ng repolyo, bigla siyang nadulas. Bumagsak siya sa lupa at natapon ang mga gulay. Amara! Kulat na sigaw ni Aling Rosa. Agad siyang tinulungan ng ilang tindero. Wala siyang sugat, ngunit napansin niyang nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang mas ikinagulat niya ay ang bahagyang pagkirot ng marka sa kanyang paa na tila may kumikibot sa ilalim ng balat.
Anak, baka pagod ka pa sa pag-akyat mo kahapon. Nag-aalalang sabi ng kanyang ina. Opo, siguro nga po, sagot niya. Bagaman ramdam niyang hindi simpleng pagod lamang ang dahilan, tinapos nila ang pagtitinda ng mas maaga kaysa karaniwan. Habang pauwi sila, napansin ni Amara na tila mas madilim ang langit kahit maliwanag pa ang hapon. Ang hangin ay may dalang kakaibang lamig na hindi pangkaraniwan sa kanilang lugar. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nila si Lyra na tila mas masigla. Nakaupo ito at nakikipaglaro sa kanilang gitnang kapatid na si Tomas. Gumagana ang pakiramdam ko, ate, masiglang sabi ni Lyra. Nakangiti si Amara ngunit may bahagyang kirot sa kanyang dibdib na hindi niya maunawaan. Pinilit niyang isantabi ang kakaibang pakiramdam at tumulong sa paghahanda ng hapunan. Ngunit habang naghihiwa siya ng gulay, biglang nadulas ang kutsilyo sa kanyang kamay. Bahagyang nasugatan ang kanyang daliri at tumulo ang dugo sa kahoy na lamesa. Napatingin siya sa sugat. Sa isang iglap, tila mas madilim ang kulay ng dugo kaysa karaniwan. Mabilis niya itong hinugasan, ngunit napansin niyang bahagyang kumirot ang marka sa kanyang paa kasabay ng pagpatak ng dugo. Mag-ingat ka, anak. Anak, paalala ni Aling Rosa. Opo, mahina niyang sagot. Kinagabihan, matapos kumain, maagang natulog ang buong pamilya. Ngunit muling nahirapan si Amara na makatulog. Habang nakahiga, ramdam niya ang bahagyang pag-init ng marka sa kanyang paa. Para itong unti-unting humihigpit. Bandang hating gabi, nagising siya sa tunog ng mahihinang katok. Dahan-dahan siyang bumangon. Akala niya ay may bisita, ngunit nang lumabas siya ng silid, wala siyang nakitang tao sa sala. Tahimik ang buong bahay, ngunit muli niyang narinig ang katok. Sa pagkakataong iyon, tila nagmumula ang tunog sa ilalim ng sahig. Nanlamig ang kanyang katawan. Pilit niyang pinakiramdaman ang paligid. Ang katok ay naging mas malinaw. 3 sunod-sunod na tunog na may pagitan. Biglang kumirot ang marka sa kanyang paa. Napahawak siya sa dingding upang hindi matumba. Kasabay ng kirot, may mahinang bulong na pumasok sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan ang salita. Ngunit ramdam niya ang bigat at lungkot sa himig nito. Napaupo siya sa sahig habang pinipilit pakalmahin ang sarili. Ilang sandali pa, biglang tumigil ang katok. Ang bulong ay nawala rin at ang marka sa kanyang paa ay muling naging tahimik. Kinabukasan, nagising si Amara na tila mas pagod kaysa sa nakaraang araw. Ngunit mas matindi ang kanyang naramdaman nang marinig niya ang sigaw ng kanyang ina mula sa labas. Amara, halika rito. Agad siyang lumabas ng bahay. Doon niya nakita ang kanilang maliit na taniman ng gulay na kanilang pinagkukunan ng dagdag na kita. Ang mga tanim na dati sariwa at luntian ay biglang nalanta. Ang iba ay tila nasunog kahit wala namang bakas ng apoy. Napahawak sa bibig si Aling Rosa habang pinagmamasdan ang taniman. Paano nangyari ito? Kagabi lang ay maayos pa ang lahat. Nanginginig na, sabi nito. Hindi nakapagsalita si Amara. Habang nakatingin siya sa mga nalantang halaman, naramdaman niya ang muling pagkirot ng marka sa kanyang paa. Sa pagkakataong iyon, mas matindi ang sakit, na para bang may pumipisil mula sa loob. Unti-unti siyang napaatras. Sa kanyang isipan, muling sumagi ang imahe ng bahay sa bundok. Ang malamig na hangin, ang pinto na kusang bumukas, ang sahig na kanyang tinapakan. At sa unang pagkakataon, nagsimula siyang maniwala na ang kanyang ginawa ay may dalang kapalit. Habang nakatayo siya sa gitna ng kanilang nasirang taniman, hindi niya napansin na ang hangin sa paligid ay bahagyang umiikot sa kanyang paanan, na para bang may nakatagong presensya na tahimik na nagmamasid sa kanya.
At doon nagsimulang lumalim ang anino ng kamalasan sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin nakababawi ang pamilya ni Amara sa biglaang pagkasira ng kanilang taniman. Iyon ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan nila ng pagkain at pandagdag sa kinikita ni Aling Rosa sa palengke. Dahil dito, kinailangan nilang magtipid ng husto. Tahimik si Amara habang tinutulungan ang kanyang ina sa pagsasaayos ng mga natitirang gulay. Sa bawat galaw niya, ramdam niya ang bahagyang kirot sa marka sa kanyang bukong-bukong. May mga sandali ring tila umiinit ito, na para bang may sariling tibok. Napansin ni Aling Rosa ang pagbabago sa kilos ng kanyang anak. Anak, napapansin kong parang lagi kang lutang. May iniisip ka ba? Maingat nitong tanong. Umiling si Amara at pilit nang umiti. Pagod lang po ako, inay. Hindi na nagtanong pa ang kanyang ina, ngunit ramdam ni Amara ang pag-aalala nito. Mas lalo tuloy siyang nabibigatan dahil hindi niya kayang sabihin ang totoo. Kinahaponan, nagpasya si Amara na pumunta sa ilog upang maglaba. Doon siya madalas nagkakaroon ng pagkakataong mapag-isa at makapag-isip. Bitbit ang basket ng maruruming damit. Tahimik siyang naglakad patungo sa pamilyar na daan. Habang naglalakad, napansin niyang tila mas madalang ang mga taong nakakasalubong niya. Ang dating masiglang baryo ay tila may kakaibang lungkot. Hindi niya matukoy kung nagbabago ba talaga ang paligid o nag-iiba lamang ang kanyang pakiramdam. Pagdating niya sa ilog, nadatnan niya roon Mang Lando, ang pinakamatandang naninirahan sa San Isidro. Kilala ang matanda bilang tagapangalaga ng mga lumang kwento at tradisyon ng baryo. Madalas siyang pinupuntahan ng mga tao upang magtanong tungkol sa mga pamahiin at alamat. Nakaupo si Mang Lando sa isang malaking bato habang pinagmamasdan ang agos ng tubig. Magandang hapon po, Mang Lando. Magalang na bati ni Amara. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Sandaling tumitig ito sa kanya na para bang sinusuri ang kanyang pagkatao. Napansin ni Amara ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng matanda. Tila may halong gulat at pag-aalala. Magandang hapon din, iha. Tugon nito. Matagal kitang hindi nakita rito. Marami lang pong ginagawa sa bahay, sagot ni Amara habang inilalapag ang basket ng labada. Tahimik siyang nagsimulang maglaba. Ngunit ramdam niyang nakatingin pa rin sa kanya ang matanda. Maya-maya, nagsalita si Mang Lando. Iha, may itatanong ako. Umakyat ka ba kamakailan sa mas mataas na bahagi ng bundok Malagintan? Napahinto si Amara. Pabagal siyang napalingon sa matanda. Bakit po ninyo natanong? Maingat niyang sagot. Hindi agad sumagot si Mang Lando. Sa halip, itinuro nito ang kanyang paa. May dala kang hindi pangkaraniwang marka. Tahimik nitong sabi. Nanlamig ang katawan ni Amara. Agad niyang sinubukang takpan ng kanyang bukong-bukong gamit ang laylayan ng kanyang palda. Ngunit tila nakita na ng matanda ang nais nitong makita. Paano ninyo po nalaman? Nanginginig niyang tanong. Huminga ng malalim si Mang Lando bago nagsalita. May mga bagay sa mundong ito na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ngunit kapag matagal kang namuhay kasama ang mga alamat at babala ng mga ninuno, natututo kang makaramdam ng presensya. Tahimik na nakinig si Amara. Unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Iha, muling sabi ng matanda. Nakapasok ka ba sa lugar na tinatawag naming pusod ng dilim? Hindi agad nakasagot si Amara. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na upang makumpirma ang hinala ng matanda. May nakita ka bang bahay? Tanong muli ni Mang Lando. Unti-unting tumango si Amara. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi ako pumasok, ngunit naapakan ko ang hagdan at ang sahig. Mahina niyang pag-amin.
Napapikit si Mang Lando at napailing. Ang bahay na iyon ay hindi para sa tao. Seryoso nitong sabi. Sinasabing iyon ang tahanan ng mga engkanto na nagbabantay sa bahagi ng bundok. May sarili silang mundo at may sarili silang batas. Nanlalamig na nakinig si Amara. Kapag ang isang tao ay nakapasok o nakatapak sa kanilang tahanan ng walang pahintulot, pagpapatuloy ng matanda, madalas ay nagkakaroon ng kapalit. Hindi agad iyon nararamdaman, ngunit unti-unti nitong sinusundan ang buhay ng taong nakagawa ng pagkakamali. Naalala ni Amara ang mga nangyari. Ang pagbagsak niya sa palengke, ang sugat sa kanyang daliri, ang misteryosong katok, at ang pagkasira ng kanilang taniman. May paraan pa po ba upang maalis ito? Nagmamakaawang tanong niya. Matagal na nanahimik si Mang Lando. Pinagmamasdan nito ang agos ng ilog na tila may hinahanap na sagot sa tubig. May mga kwento ang matatanda, sagot nito sa wakas. Ngunit, bihira ang nagtatangkang harapin ang mga engkanto kapag nagalit ang mga ito. Sinasabing kailangan mong bumalik sa lugar triggered ng iyong pagkakasala at humingi ng tawad. Ngunit, hindi iyon basta-basta. Napayuko si Amara. Mapanganib po ba? Tanong niya. Hindi lamang mapanganib, sagot ng matanda. Hindi tiyak kung makakabalik ka pa ng buo. May mga nauna nang nagtangkang makipag-ayos. Ang iba ay hindi na muling nakita. Ang iba naman ay bumalik, ngunit tila may naiwang bahagi ng kanilang sarili. Napahigpit ang hawak ni Amara sa basang tela. Kung hindi ko po gagawin, ano ang mangyayari? Mahina niyang tanong. Tulad ng sabi ng matatanda, malungkot na sagot ni Mang Lando. Ang kamalasan ay dahan-dahang kakain sa lahat ng mahalaga sa iyo. Minsan, hindi lamang ang taong nagkasala ang naaapektuhan, kundi pati ang kanyang pamilya. Parang gumuho ang mundo ni Amara sa narinig. Biglang sumagi sa isip niya ang mukha ni Lyra at Tomas, pati ang pagod ng ngiti ng kanyang ina. May oras pa po ba ako? Tanong niya, halos pabulong. Tila nagsisimula pa lamang ang marka sa iyong paa. Tugon ng matanda. Habang hindi pa ito tuluyang kumukupas o lumalalim, may pagkakataon ka pa. Ngunit kapag nagbago ang hugis niyan, maaaring huli na ang lahat. Dahan-dahang tumango si Amara. Ramdam niya ang takot, ngunit mas matindi ang pangambang baka madamay ang kanyang pamilya. Bago siya umalis, muling nagsalita si Mang Lando. Iha, may isa pa akong babala. Huwag mong ipagsawalang bahala ang anumang panaginip o bulong na maririnig mo. Minsan, doon nagpapakita ang mga nilalang na hindi natin nakikita sa liwanag. Tahimik na nagpasalamat si Amara at umuwi sa kanilang bahay. Habang naglalakad siya pa uwi, pakiramdam niya ay mas mabigat ang bawat hakbang. Ang hangin ay tila mas malamig at ang langit ay unti-unting tinatakpan ng makakapal na ulap. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang nakahiga si Lyra at tila nanginginig sa lagnat. Nag-aalala si Aling Rosa habang pinupunasan ng noo ng bata. Bigla na lang siyang nilagnat. Umiiyak na, sabi ng kanyang ina. Nanlamig ang katawan ni Amara. Habang lumalapit siya sa higaan ng kanyang kapatid, biglang kumirot ng matindi ang marka sa kanyang paa. Mas masakit kaysa sa mga naunang pagkakataon. Sandaling iyon, naunawaan niya ang sinabi ni Mang Lando. Hindi lamang siya ang maaapektuhan ng kanyang pagkakamali. At habang pinagmamasdan niya ang naghihirap na kapatid, nagsimulang sumibol sa kanyang isipan ang desisyong maaaring magbago sa takbo ng kanyang buhay. Ang muling pag-akyat sa bundok upang harapin ang bahay na hindi niya dapat tinapakan. Hindi halos nakatulog si Amara ng gabing iyon. Buong magdamag ay naghalinhina ng pag-aalaga niya kay Lyra
at ang tahimik na panalangin na sana'y bumuti ang lagay ng kanyang kapatid. Ngunit sa kabila ng kanyang pagod, nanatiling mataas ang lagnat ng bata. At bawat pag-ungol nito ay parang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Bandang hating gabi, habang nakaupo si Amara sa gilid ng higaan ni Lyra, unti-unting bumigat ang kanyang mga talukap. Hindi niya namalayang nakatulog siya, nakasandal sa dingding, hawak pa rin ang malamig na bimpo. Sa kanyang panaginip, muli niyang nakita ang bundok. Ngunit, hindi ito katulad ng dati. Ang bundok malagintan ay nababalot ng maputlang liwanag at ang hangin ay tila hindi gumagalaw. Walang ibon, walang insekto. Tanging ang tunog ng kanyang sariling mga hakbang ang naririnig niya habang naglalakad sa isang landas na hindi niya maalalang dinaanan. Sa di kalayuan, namataan niya ang bahay. Mas malinaw ito ngayon kaysa noong unang beses niya itong nakita. Ang kahoy ay tila mas makinis at ang mga ukit sa paligid ay mas malinaw na nakaukit sa lupa. Sa pagkakataong ito, bukas ang pinto. May liwanag na nagmumula sa loob, hindi maliwanag, ngunit sapat upang makita ang anino ng kung anong gumagalaw sa loob. Unti-unting lumapit si Amara. Kahit ramdam niya ang kaba, hindi siya makaalis. Parang ang bawat hakbang niya ay hindi na niya kontrolado. Pagdating niya sa harap ng bahay, muling nakita niya ang 3 baitang ng hagdan. Ngunit ngayon, sa bawat baitang ay may mga simbolong kumikislap. Mga hugis na tila gumagalaw kapag tinititigan ng matagal. "Bumalik ka!" May bumulong. Napalingon si Amara, ngunit walang tao sa kanyang likuran. "Hindi ka dapat umalis." Muling bulong ng tinig. Mas malinaw ngayon. Hindi ito galit, ngunit puno ng bigat. Parang matandang pagod na sa paghihintay. "Hindi ko sinasadya," sagot ni Amara sa panaginip. "Hindi ko alam." Biglang nagbago ang paligid. Ang lupa ay tila lumambot sa ilalim ng kanyang mga paa at ang hangin ay naging mas malamig. Ang hindi pag-alam ay hindi dahilan, sagot ng tinig. Ang hangganan ay nalabag. Sa loob ng bahay, may aninong unti-unting humubog sa anyo ng isang babae. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito, ngunit ramdam niya ang matalim na titig na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. "May kinuha ka," sabi ng nilalang. "Wala po akong kinuha," nanginginig na tugon ni Amara. "Tinapakan mo ang tahanan," sagot ng nilalang. "At sa pagtapak mo, may naiwan sa iyo. At may kinuha ka rin." Biglang sumakit ang marka sa paa ni Amara. Napayuko siya at nakita niyang ang manipis na guhit ay kumikislap na parang pilak. At tila may mga linya itong umaakyat paitaas. "Ano po ang kinuha ko?" tanong niya, halos umiiyak. "Ang kapalaran," sagot ng tinig. Biglang nagdilim ang paligid. Nawala ang bahay, ang bundok, at ang liwanag. Sa halip, nakita ni Amara ang sunod-sunod na larawan. Ang kanyang ina na umiiyak, ang kanilang bahay na unti-unting gumuho, ang kanyang mga kapatid na nawawala sa kanyang paningin. "Hindi!" sigaw niya. "Wag po, ako na lang." May sandaling katahimikan. Pagkatapos ay muling nagsalita ang tinig. Mas mabagal, mas mabigat. "Kung gayon, bumalik ka. Sa takdang oras, sa takdang araw. At harapin mo ang kasunduan." "Anong kasunduan?" tanong ni Amara. Ngunit wala nang sagot. Bigla siyang nagising. Pawis na pawis at hinihingal. Madilim pa rin ang paligid at tanging mahinang ilaw ng gasera nagbibigay liwanag sa silid. Mabilis niyang tinignan si Lyra. Bahagyang humupa ang pag-ungol nito, ngunit nananatiling mainit ang noo. Napatingin siya sa kanyang paa. Ang marka ay nagbago. Hindi na ito simpleng guhit lamang.
May mga maliliit na linya na umaakyat mula rito, parang ugat na dahan-dahang kumakalat sa kanyang balat. Naupo si Amara at napahawak sa dibdib. Malinaw na malinaw pa sa kanyang isipan ang panaginip. Hindi ito karaniwang panaginip. Alam niya yon sa kaibuturan ng kanyang damdamin. Isang paanyaya o isang utos. Kinabukasan, maagang gumising si Amara. Nilagnat pa rin si Lyra at mas humina ang katawan nito. Hindi na makabangon si Aling Rosa sa pag-aalala. Amara, mahina nitong sabi. Kung may alam kang paraan, gawin mo na. Nanlaki ang mata ni Amara. Hindi niya alam kung paano nalaman ng kanyang ina ang bigat na pasan niya, ngunit ramdam niyang may tiwala ito sa kanya. Lumabas si Amara ng bahay at tumingala sa bundok. Makulimlim ang langit at tila mas madilim ang anyo ng bundok malagintan kaysa dati. Sa kanyang isipan, muling umalingaw-ngaw ang tinig mula sa panaginip. Bumalik ka sa takdang oras, sa takdang araw. At sa unang pagkakataon, hindi na lamang takot ang kanyang naramdaman, kundi ang malinaw na pagkaunawa na ang kanyang kapalaran ay nakatali na sa bahay ng mga engkanto at ang oras ay unti-unting nauubos. Lumipas ang 2 araw na tila mas mabagal kaysa karaniwan. Hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Lyra at unti-unti itong nanghihina. Madalas na itong nakapikit at bihira ng magsalita. Si Aling Rosa ay halos hindi na umaalis sa tabi ng higaan ng bata at ang kanilang munting bahay ay nababalot ng katahimikan at pangamba. Si Amara naman ay hindi na mapakali. Ang marka sa kanyang paa ay patuloy na nagbabago. Ang mga manipis na linya na dating paikot lamang ay tila kumakalat na pataas sa kanyang binti. May mga sandaling nag-init ito at may mga pagkakataong bigla siyang nilalamig na para bang nilulubog sa yelo ang kanyang katawan. Hindi niya sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa panaginip, ngunit malinaw sa kanyang isipan ang utos na narinig niya. Kailangan niyang bumalik sa bundok. Isang umaga, nagpasya si Amara na hanapin muli si Mang Lando. Alam niyang siya lamang ang makakapagbigay ng gabay sa kanya. Natagpuan niya ang matanda sa likod ng maliit nitong kubo, abala sa paghihiwa ng kahoy. Nang makita siya nito, agad itong napatigil at tumingin sa kanyang paa. Hindi na kailangang magsalita ni Amara upang maunawaan ng matanda ang kanyang pakay. Lumala na ang marka, tahimik na sabi ni Mang Lando. Tumango si Amara. Nanaginip po ako. Pinapabalik nila ako. Matagal na tumahimik ang matanda bago siya pinaupo sa isang bangkito sa lilim ng puno ng santol. Iha, maingat nitong wika. Kung babalik ka roon, hindi sapat ang lakas ng loob. Kailangan mong magdala ng paggalang at pagsisisi. May mga paraan ng matatanda noon upang makipag-usap sa mga nilalang ng bundok. Nakinig ng mabuti si Amara. Una, paliwanag ni Mang Lando. Kailangan mong maghandog. Hindi material na bagay ang mahalaga sa kanila, kundi ang simbolo ng iyong hangarin. Maghanda ka ng asin, bigas, at pulot. Yan ang tanda ng kapayapaan, kabuhayan, at katapatan. Tumango si Amara at inukit sa kanyang isipan ang bawat salita. Pangalawa, dagdag ng matanda, kailangan mong pumasok sa lugar bago sumapit ang dapit hapon. Ang oras sa pagitan ng liwanag at dilim ang sinasabing sandali kung kailan mas bukas ang hangganan ng kanilang mundo. Pangatlo, seryoso nitong sabi, anumang marinig o makita mo roon, huwag kang magpakita ng galit o takot. Ang takot ay maaaring ituring na kawalan ng respeto. Huminga ng malalim si Amara. Kung humingi po ako ng tawad, mapapatawad kaya nila ako? Hindi agad sumagot si Mang Lando. Sa halip,
Pinagmamasdan nito ang bundok na tila may kinakausap na alaala. Walang na kasi siguro, sagot nito sa wakas. Ngunit ang hindi pagharap sa pagkakamali ay mas tiyak ang kapalit. Tahimik na tumango si Amara. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Bago siya umalis, may iniabot si Mang Lando na maliit na supot na yari sa lumang tela. May lamang tuyong dahon ng sambong at tanglad. Paliwanag ng matanda. Isabit mo sa iyong baywang. Ayon sa matatanda, nakatutulong ito upang mapanatili ang linaw ng isip sa gitna ng kakaibang kapangyarihan. Nagpasalamat si Amara at umuwi dala ang mabigat na pasyang kailangang isakatuparan. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang mas mahina si Lyra. Nakapikit ito habang hawak ang kamay ni Tomas. Si Aling Rosa ay tila halos hindi na makapagsalita sa pagod at pag-aalala. Lumapit si Amara at hinaplos ang noo ng kapatid. Mainit pa rin ito. Ate, mahina ngunit malinaw na bulong ni Lyra. May nananaginip sa akin. May bahay daw sa bundok. Nanlaki ang mata ni Amara. Napahigpit ang hawak niya sa kamay ng kapatid. Anong sabi sa panaginip mo? Nanginginig niyang tanong. Hinahanap ka raw nila, sagot ni Lyra bago muling pumikit. Parang tinusok ang puso ni Amara sa narinig. Lalo niyang naunawaan na hindi na lamang siya ang sangkot sa nangyayari. Kinagabihan, tahimik siyang naghanda ng mga bagay na sinabi ni Mang Lando. Maingat niyang inilagay sa isang maliit na lalagyan ang asin, bigas at pulot. Isinabit niya sa kanyang baywang ang supot na ibinigay ng matanda. Habang ginagawa niya yon, pinagmamasdan siya ni Aling Rosa. Saan ka pupunta, anak? Mahina nitong tanong. Hindi na kayang magsinungaling ni Amara. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Inay, kailangan ko pong bumalik sa bundok, sabi niya, halos pabulong. Napaluwa si Aling Rosa. Mapanganib doon. Opo, sagot ni Amara. Pero kung hindi ako pupunta, baka mas lumala pa ang mangyari sa atin. Matagal na tumahimik ang kanyang ina. Pagkatapos ay hinawakan nito ang mukha ni Amara. Mag-ingat ka, anak. Umiiyak nitong sabi. Ano man ang mangyari, umalik ka sa amin. Mahigpit silang nagyakap. Sa yakap na iyon, ramdam ni Amara ang bigat ng kanyang responsibilidad at ang takot na baka iyon na ang huling pagkakataong magkasama sila ng ganoon. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, tahimik na naglakad si Amara patungo sa paanan ng bundok Malagintan. Ang langit ay bahagyang kulay abo at ang hangin ay may dalang malamig na simoy na tila nagbabadya ng paparating na pagsubok. Habang umaakyat siya, ramdam niya ang pag-init ng marka sa kanyang paa. Mas malinaw, mas matindi. Ngunit sa halip na umatras, mas hinigpitan niya ang hawak sa lalagyan ng handog. Sa bawat hakbang niya paakyat, mas lumalalim ang katahimikan ng bundok. Unti-unting nawawala ang mga tunog ng kalikasan at ang paligid ay tila nagiging pamilyar ngunit banyaga sa parehong pagkakataon. At habang papalapit siya sa lugar na tinatawag na pusod ng dilim, malinaw sa kanyang isipan na ang pagbabalik na ito ay maaaring magbigay ng kapatawaran o tuluyang magbago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Tahimik ang bundok habang patuloy na umaakyat si Amara. Ang karaniwang huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon ay tila naglaho. Tanging ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong lupa ang maririnig sa paligid. Ang hangin ay malamig at mabigat na para bang may dalang hindi nakikitang presensya. Habang papalapit siya sa lugar na tinatawag na pusod ng dilim, napansin niyang unti-unting nagbabago ang anyo ng kagubatan. Ang mga puno ay tila mas matangkad at mas dikit-dikit ang mga ugat. Ang liwanag ng araw ay hindi na makalusot ng maayos sa makapal na dahon sa itaas. Huminto si Amara sandali at hinawakan ang supot sa kanyang baywang.
Ramdam niya ang mahinang amoy ng sambong at tanglad. Kahit papaano, nagbibigay iyon ng kaunting lakas ng loob sa kanya. Ngunit kasabay ng kanyang paghinga, ramdam niya ang matinding pag-init ng marka sa kanyang paa. Parang may dahan-dahang gumagapang na apoy sa ilalim ng kanyang balat. Konti na lang, bulong niya sa sarili. Ilang hakbang pa ay narating niya ang clearing. Naroon ang bahay. Hindi ito nagbago, ngunit sa pagkakataong iyon ay tila mas buhay ang presensya nito. Ang kahoy na dingding ay kumikislap sa maputlang liwanag na hindi niya maipaliwanag kung saan nanggagaling. Ang mga batong nakaayos sa paligid ay tila mas malinaw ang pagkakahanay na parang isang bilog na hangganan na naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Napahinto si Amara sa gilid ng bilog na bato. Naalala niya ang bilin ni Mang Lando. Pumasok ng may paggalang. Dahan-dahan niyang inilabas ang lalagyan ng asin, bigas, at pulot. Lumuhod siya sa lupa at inilagay ang mga iyon sa harap ng unang baitang ng hagdan. Humihingi po ako ng tawad. Mahina, ngunit malinaw niyang sabi. Hindi ko po alam ang aking ginawa. Hindi ko sinasadya ang paglapastangan sa inyong tahanan. Tahimik ang paligid, walang sagot, walang galaw. Ngunit ramdam ni Amara ang pagbabago ng hangin. Mas lumamig ito at tila umiikot sa kanyang paligid. Ang mga dahon sa lupa ay bahagyang gumalaw kahit walang ihip ng hangin. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa hagdan. Sa sandaling iyon, muling kumirot ang marka sa kanyang paa. Mas matindi kaysa dati. Napapikit siya at napahawak sa kanyang binti. Ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Inangat niya ang kanyang paa at inapakan ang unang baitang. Biglang nagdilim ang paligid. Ang liwanag ng araw ay tila nilamon ng manipis na ulap na kulay abo. Ang hangin ay naging mas malamig at may mahinang bulong na sumabay sa kanyang paghinga. Inapakan niya ang ikalawang baitang. Ang lupa sa paligid ay tila lumubog ng bahagya at ang bilog na bato ay kumislap na parang may sariling liwanag. Ang marka sa kanyang paa ay tila kumikislap din na para bang tumutugon sa kapangyarihan ng lugar. Nang inapakan niya ang ikatlong baitang at tuluyang makatapak sa sahig ng bahay, kusang bumukas ang pinto. Sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang loob ng bahay ay mas malawak kaysa sa inaasahan niya. Ang sahig ay yari sa makinis na kahoy at ang mga dingding ay may mga ukit na tila gumagalaw kapag hindi direktang tinitingnan. Sa gitna ng silid ay may bilog na mesa na yari sa bato at sa ibabaw nito ay may lamparang nagbibigay ng maputlang liwanag. Bumalik ka! Umalingaw ang pamilyar na tinig. Unti-unting nagpakita ang anino ng babaeng nakita niya sa panaginip. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang anyo nito. Mahaba ang buhok na tila hinahaplos ng hangin at ang balat ay maputla ang ngunit kumikislap sa kakaibang liwanag. Ang mga mata nito ay malalim at tila nagtatago ng matagal ng lihim. Lumuhod si Amara. Humihingi po ako ng tawad. Nanginginig niyang sabi. Handa akong tanggapin ng kapalit. Wag lang po sanang madamay ang aking pamilya. Tahimik na tumitig ang nilalang sa kanya. Ang hangganan ay nalabag. Mabagal nitong sabi. Ang tahanan ay tinapakan. Ang balanse ay nagulo. Napayuko si Amara. Ramdam niya ang pagpatak ng luha sa kanyang mga kamay. Ngunit bumalik ka. Dagdag ng nilalang. Iilan lamang ang may lakas ng loob na gawin niyon. Biglang nagbago ang liwanag sa loob ng bahay. Mula sa mga dingding, unti-unting lumitaw ang mga aninong tila mga nilalang na nagmamasid sa kanya. Hindi niya makita ng malinaw ang kanilang anyo, ngunit ramdam niya ang kanilang presensya. Mga matang nakatingin, mga hiningang tahimik, ngunit mabigat. Kung nais mong itama ang iyong pagkakamali,
sabi ng babaeng nilalang, kailangan mong harapin ang kasunduan. Ano po ang kasunduan? Tanong ni Amara. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Lumapit ang nilalang. Sa bawat hakbang nito, tila lumalamig ang hangin. Ang marka sa iyong paa ay tanda ng pagkakabit ng iyong kapalaran sa aming mundo. Paliwanag nito. Unti-unti nitong kukunin ang swerte at kasaganahan sa iyong buhay bilang kapalit ng iyong paglapastangan. Napapikit si Amara. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita. May paraan upang maputol ang ugnayan. Dagdag ng nilalang, ngunit hindi ito walang kapalit. Handa po akong tanggapin, mabilis niyang sagot. Tinitigan siya ng nilalang na tila sinusukat ang katapatan ng kanyang damdamin. Kailangan mong maglakbay sa 3 lugar na sakop ng aming mundo, sabi nito. Sa bawat lugar, haharapin mo ang pagsubok ng iyong loob, alaala at sakripisyo. Kapag nagtagumpay ka, mabubura ang marka. Ngunit kapag nabigo ka, mananatili kang nakatali sa aming mundo. Nanlamig ang katawan ni Amara. Saan po ang mga lugar na iyon? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, itinaas nito ang kamay at itinuro ang sahig. Biglang nagliwanag ang mga ukit sa kahoy at bumuo ng 3 simbolo. Isang puno, isang ilog, at isang kuweba. Sa 3 puok na iyan, magsisimula ang iyong pagsubok, sabi ng nilalang. Dahan-dahang tumango si Amara. Ramdam niya ang takot, ngunit mas matindi ang pagnanais na iligtas ang kanyang pamilya. May panahon ka hanggang sa sumapit ang 3 kabilugan ng buwan, dagdag ng nilalang. Kung hindi mo matatapos ang pagsubok bago iyon, tuluyan ng aangkinin ng marka ang iyong kapalaran. Biglang kumirot ang marka sa kanyang paa na para bang sumasang-ayon sa sinabi ng nilalang. Ngayon, sabi ng nilalang, bumalik ka sa mundo ng tao, maghanda ka sa iyong paglalakbay. Unti-unting nagdilim ang paligid. Naramdaman ni Amara ang malamig na hangin na bumalot sa kanyang katawan. Sa isang iglap, nakita niya ang sarili na nakatayo muli sa labas ng bahay. Hawak ang walang laman na lalagyan ng handog. Ang pinto ay sarado na. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang marka sa kanyang paa ay bahagyang kumikislap. Tila nagpapaalala na nagsimula na ang kanyang pagsubok. At habang pababa siya ng bundok, malinaw sa kanyang isipan na ang landas na kanyang tatahakin ay hindi lamang laban mga nilalang ng kababalaghan, kundi laban din sa kanyang sariling takot at kahinaan. Hindi pa lubusang humuhupa ang bigat sa dibdib ni Amara nang siya'y makabalik sa kanilang bahay. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang marka sa kanyang paa ay hindi na lamang kirot ang dulot. Tila may ritmo na itong sumusunod sa tibok ng kanyang puso. Na para bang may panibagong oras na sinusukat ang kanyang buhay. Kinagabihan na naginip siyang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw ang direksyon. Sa kanyang panaginip, may isang punong napakalaki. Ang mga sangay tila umaabot sa langit at ang mga ugat ay bumabaon ng malalim sa lupa. Ang bawat dahon nito ay kumikislap na parang salamin at sa bawat paggalaw ng hangin ay may mga larawang lumilitaw. Mga mukha, mga alaala, mga sandaling matagal nang nakabaon sa kanyang isipan. Pagmulat ni Amara kinabukasan, alam na niya ang unang lugar na kailangan niyang puntahan. Ang puno ng mga alaala. Maagang maaga siyang umalis, dala lamang ang kaunting pagkain at ang supot na bigay ni Mang Lando. Hindi niya sinabi sa kanyang ina kung saan siya tutungo. Ngunit hinawakan niya ang kamay nito bago umalis, na parang tahimik na pangako na babalik siya.
Habang naglalakad si Amara patungo sa mas liblib na bahagi ng bundok, napansin niyang mas malinaw ang kanyang pandama. Naririnig niya ang mahihinang yabag ng mga hayop. Naamoy ang lupa kahit hindi pa ito nababasa ng ulan. At nararamdaman ang pagigting ng hangin sa tuwing may hindi nakikitang presensya. Ilang oras ang lumipas bago niya marating ang isang malawak na clearing. Naroon ang puno. Mas malaki ito kaysa sa anumang punong nakita niya sa buong buhay niya. Ang katawan nito ay baluktot at puno ng ukit na tila mga simbolong paulit-ulit na nagbabago. Ang mga ugat ay nakalantad, parang mga ahas na gumagapang sa lupa. Sa ilalim nito ay may bilog na lupaing mas makinis kaysa sa paligid, na tila matagal nang tinatapakan. Paglapit ni Amara, biglang nagbago ang hangin. Ang paligid ay naging mas tahimik at ang liwanag ay tila dumilim kahit walang ulap sa langit. Lumapit ka! May mahinang tinig na umalingaw-ngaw. Hindi nakita ni Amara kung saan nanggaling ang tinig, ngunit alam niyang iyon ang puno. Dahan-dahan siyang lumapit at inilagay ang kanyang kamay sa magaspang na balat nito. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga alaala. Nakita niya ang sarili noong bata pa. Nakangiti habang hinahabol ang mga paru-paro. Hawak ang kamay ng kanyang ama. Narinig niya yung halakhak nito, ramdam ang init ng yakap na matagal na niyang hinahanap sa kanyang puso. Biglang nagbago ang larawan. Nakita niya ang araw ng pagkamatay ng kanyang ama. Ang katahimikan ng bahay, ang iyak ng kanyang ina, at ang sarili niyang panunuyo ng luha dahil kailangan niyang maging matatag para sa kanyang mga kapatid. Napaatras si Amara, ngunit tila hinihigop siya ng puno pabalik. Harapin mo, sabi ng tinig. Isa-isang lumitaw ang mga alaala na matagal niyang iniiwasan. Ang pagtalikod niya sa pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, ang mga gabi ng pagod at gutom, ang mga sandaling kinailangan niyang maging matapang kahit nais na niyang sumuko. Tumulo ang luha ni Amara. Ginawa ko ang lahat para sa kanila, mahina niyang sabi. Ngunit, iniwan mo ang iyong sarili, sagot ng tinig. Biglang kumirot ang marka sa kanyang paa. Nakita niyang ang mga linya nito ay bahagyang kumikislap na parang tumutugon sakit ng kanyang puso. Sa harap niya, lumitaw ang isang huling alaala. Ang sandaling tumapak siya sa bahay ng mga engkanto. Ang kanyang kuryosidad, ang kanyang pag-aalinlangan, at ang sandaling pinili niyang ipagwalang bahala ang babala. Napayuko si Amara. Kasalanan ko, bulong niya. Ako ang pumili. Tahimik ang puno sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay muling nagsalita ang tinig, mas banayad ngayon. Ang unang pagsubok ay pagtanggap, wika nito. Hindi mo mababago ang nakaraan, ngunit maaari mong akuin ang pananagutan. Dahan-dahang lumuhod si Amara sa harap ng puno. Tinatanggap ko, malinaw niyang sabi. Ang aking takot, ang aking pagkukulang, at ang aking pagkakamali. Sa sandaling iyon, may mainit na liwanag na bumalot sa paligid. Ang mga dahon ng puno ay sabay-sabay na kumislap at isa sa mga ugat nito ay dahan-dahang umatras sa lupa. Naramdaman ni Amara ang bahagyang paggaan ng kanyang katawan. Ang marka sa kanyang paa ay nanatili, ngunit ang ilan sa mga linya nito ay tila kumupas. Naipasa mo ang unang pagsubok, sabi ng tinig. Ngunit tandaan, ang alaala ay hindi lamang sugat. Isa rin itong gabay. Unti-unting naglaho ang liwanag. Nang muling bumalik ang katahimikan ng bundok, ang puno ay tila karaniwan na lamang. Malaki pa rin, ngunit hindi na kumikislap. Huminga ng malalim si Amara at tumayo. Ramdam niya ang pagod. Ngunit may bagong lakas na umusbong sa kanyang dibdib. Habang bumababae siya ng bundok, alam niyang dalawa pa ang naghihintay na pagsubok.
At kung ang una ay tumingin sa kanyang nakaraan, ang susunod ay haharap sa kung sino siya ngayon at kung hanggang saan siya handang magsakripisyo para sa mga mahal niya. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang bigat ng unang pagsubok, ramdam na ni Amara ang panawag ng ikalawang pook. Sa bawat hakbang niya pauwi, tila may humihila sa kanyang dibdib. Hindi patungo sa bahay, kundi sa isang direksyong matagal nang kilala ng kanyang mga paa. Ang ilog. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, muling umalis si Amara. Ang marka sa kanyang paa ay bahagyang kumikirot, tila nagpapaalala na ang oras ay patuloy na umuusad. Naisip niya, malinaw ang anyo ng ilog na kailangan niyang puntahan. Ang bahagi nito na hindi dinaraanan ng mga taga-baryo, kung saan ang tubig ay tahimik ngunit malalim at ang paligid ay tila laging nasa lilim. Pagdating niya roon, agad niyang naramdaman ang kakaibang presensya. Ang hangin ay mabigat at ang tubig ay tila mas madilim kaysa karaniwan. Wala ang karaniwang tunog ng agos. Sa halip, may katahimikan na parang naghihintay. Lumapit si Amara sa gilid ng ilog. Sa kanyang refleksyon sa tubig, hindi lamang ang kanyang mukha ang kanyang nakita. May mga imahe ring lumilitaw, mga pangakong binitiwan niya sa paglipas ng mga taon. Nakita niya ang sarili na nangangakong hindi iiwan ang kanyang mga kapatid. Nakita niya ang pangakong aalagaan ang kanyang ina. Ngunit kasabay nito, lumitaw rin ang mga pangakong hindi niya natupad. Ang pangarap na ipagpapatuloy niya ang pag-aaral, ang pangakong aalagaan ng sarili, ang pangakong minsang binitiwan niya sa kanyang ama na hindi niya hahayaang mawala ang kanyang mga pangarap. Ang ilog ay hindi nagtatago. May tinig na umalingangaw mula sa paligid. Ipinapakita nito ang lahat ng dumaloy sa iyo. Unti-unting nag-anyo ang tubig. Mula sa gitna ng ilog, may umusbong na anyong tila tao. Hindi malinaw ang mukha, ngunit ang tinig ay malinaw at mabigat. Ang ikalawang pagsubok, wika ng nilalang, ay ang pagtupad sa pangako. Humigpit ang hawak ni Amara sa laylayan ng kanyang damit. "Ginawa ko po ang lahat ng kaya ko," sagot niya. "May mga pangakong hindi ko natupad dahil kinailangan. Ang pangako," sagot ng tinig, "ay hindi nawawala dahil sa dahilan. Ito'y nananatili, naghihintay." Biglang gumalaw ang tubig. Sa ibabaw nito, lumitaw ang mga eksena. Si Amara na pagod, ngunit patuloy na nagtatrabaho. Si Amara na tahimik na umiiyak sa gabi. Si Amara na laging nauuna ang iba kaysa sa sarili. "Pinili mong maging sandigan," wika ng tinig. Ngunit ang sandigan na laging nababaliwala ay unti-unting nabibiyak. Tumulo ang luha ni Amara. "Kung inuna ko ang sarili ko," mahina niyang sabi, "sino ang tutulong sa kanila?" Tahimik ang ilog sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay muling nagsalita ang tinig, mas banayad. "Ang pagsubok na ito ay hindi humihingi ng pagtalikod," paliwanag nito. "Ito'y humihingi ng balanse." Dahan-dahang lumapit si Amara sa tubig. Inabot niya ang kanyang kamay at hinayaan itong mabasa. "Ipinapangako ko," malinaw niyang sabi, "na hindi ko na pababayaan ang sarili ko habang inaalagaan ko ang iba. Ipinapangako kong babangon ako, hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa akin." Sa sandaling iyon, nagliwanag ang tubig. Ang madilim na anyo nito ay naging malinaw, at ang agos ay muling narinig. Banayad ngunit matatag. Naramdaman ni Amara ang pagbabago. Ang marka sa kanyang paa ay muling kumirot, ngunit sa pagkakataong ito ay parang unti-unting lumuluwag. Isa pang bahagi ng mga linya nito ang kumupas, na para bang may isang tali na naputol. Naipasa mo ang ikalawang pagsubok,
sabi ng tinig. Ngunit tandaan, ang pangako ay hindi salita lamang. Ito'y araw-araw na pagpili. Unti-unting naglaho ang anyo sa ilog. Bumalik ang paligid sa dati nitong anyo. At ang araw ay bahagyang sumikat sa pagitan ng mga puno. Huminga ng malalim si Amara. Ramdam niya ang pagod, ngunit mas malinaw na ngayon ang kanyang pag-unawa sa sarili. Habang papalayo siya sa ilog, alam niyang isa na lamang ang natitirang pagsubok. At ayon sa sinabi ng nilalang sa bahay ng mga engkanto, ito ang pinakamabigat sa lahat, ang pagsubok ng sakripisyo. 2 pagsubok na ang nalalampasan ni Amara, ngunit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, lalo lamang tumindi ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang ang huling pagsubok ang pinakamapanganib. Ramdam niya iyon hindi lamang sa mga salitang binitiwan ng nilalang sa bahay ng mga engkanto, kundi sa lalong pag-init ng marka sa kanyang paa tuwing sasagi sa kanyang isipan ang salitang sakripisyo. Kinabukasan, naginip siyang muli. Sa kanyang panaginip, nakatayo siya sa harap ng isang malawak na kuweba. Ang bunganga nito ay parang bukas na bibig ng isang nilalang na naghihintay. Sa loob ay may maputlang liwanag na kumikislap sa mga pader na tila salamin. Mula sa kailaliman nito, may mahinang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Pagmulat niya, batid na niya kung saan siya pupunta. Hindi niya nahinintay ang pagsikat ng araw. Tahimik siyang naglakad palabas ng kanilang bahay. Bago siya umalis, pinilip niya si Lyra. Mahina pa rin ang paghinga ng kanyang kapatid, ngunit tila bahagyang humupa ang lagnat nito. Sa tabi ng higaan, nakatulog si Aling Rosa habang hawak ang kamay ng bata. Mahigpit na pumikit si Amara. Tahimik siyang nagdasal bago tuluyang lumabas. Habang papalapit siya sa bahagi ng bundok kung saan matatagpuan ang kuweba, napansin niyang lalong nagiging malamig ang hangin. Ang mga puno ay tila mas kakaunti at ang lupa ay mas mabato. Wala siyang naririnig na hayop o insekto. Tila ang buong kalikasan ay lumalayo sa lugar na iyon. Ilang oras ang lumipas bago niya nakita ang bunganga ng kuweba. Malawak ito at madilim, ngunit may mahinang liwanag na nagmumula sa loob. Ang paligid nito ay may mga batong nakaayos na parang sinaunang palatandaan. Ang lupa sa harap ng kuweba ay tila laging basa kahit walang bakas ng ulan. Huminto si Amara sa harap nito. Ramdam niya ang matinding pagkirot ng marka sa kanyang paa. Mas malala kaysa sa mga naunang pagkakataon. Halos mapaluhod siya sa sakit, ngunit pinilit niyang tumayo. Handa na ako, mahina niyang sabi. Dahan-dahan siyang pumasok sa kuweba. Sa loob, malamig at tahimik ang paligid. Ang mga pader ay kumikislap sa maputlang liwanag na tila nagmumula sa mismong bato. Habang lumalalim siya, napansin niyang nagiging mas makitid ang daan hanggang sa marating niya ang isang malawak na silid sa kailaliman. Sa gitna ng silid ay may batong pedestal. Sa ibabaw nito ay may kristal na kumikislap sa malambot na liwanag. Lumapit ka! Umalingaw ang pamilyar na tinig ng nilalang mula sa bahay ng mga engkanto. Biglang nagpakita ang anino ng babaeng nilalang. Hindi pa rin malinaw ang mukha nito, ngunit mas matindi ang presensya nito kaysa dati. Ang huling pagsubok, wika nito, ay ang sakripisyo. Lumapit si Amara sa pedestal. Habang pinagmamasdan niya ang kristal, may mga larawang lumitaw sa loob nito. Ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, ang kanilang munting bahay, at ang kanyang sarili na naglalakad mag-isa sa isang daang walang hangganan. Ano po ang kailangan kong isakripisyo? Tanong niya. Patagal na nanahimik ang nilalang bago sumagot. Upang maputol ang marka, mabagal nitong sabi, kailangan mong pumili. Maaaring manatili ang iyong kapalaran bilang tao, ngunit may mawawala sa iyong alaala. Ang lahat ng iyong paghihirap, ang lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa iyong pamilya.
Mabubuhay kang magaan, ngunit mawawala ang mga alaala na bumuo sa kung sino ka. Nanlamig ang katawan ni Amara. At ang isa pang pagpipilian? Mahina niyang tanong. Mananatili ang iyong mga alaala, sagot ng nilalang. Ngunit kukunin ng marka ang bahagi ng iyong buhay. Ang iyong kapalaran ay magiging mas maikli kaysa sa nararapat. Parang tumigil ang mundo ni Amara. Pinagmamasdan niya ang kristal habang naglalaro sa kanyang isipan ang dalawang landas na maaaring tahakin. Kung pipiliin niyang kalimutan ang kanyang mga sakripisyo, mawawala ang bigat ng kanyang nakaraan. Ngunit mawawala rin ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Kung pipiliin naman niyang panatilihin ang kanyang alaala, kailangan niyang tanggapin na maaaring hindi niya makasama ng matagal ang kanyang pamilya. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Lumapit siya sa kristal at ipinatong ang kanyang kamay dito. Sa sandaling iyon, nakita niya ang mga mukha ng kanyang pamilya. Ang pagod, ngunit matatag na ngiti ng kanyang ina. Ang inosenteng pagtitiwala ng kanyang mga kapatid at ang alaala ng kanyang ama na nagturo sa kanya kung paano maging matapang. Kung wala ang mga alaala ko, mahina niyang sabi, hindi ko na malalaman kung bakit ako lumalaban. Tahimik ang kuweba. Ang liwanag ng kristal ay bahagyang kumislap. Pinipili ko ang panatilihin ang aking mga alaala, malinaw niyang sabi, kahit nanginginig ang kanyang boses. Kung iyon ang kapalit, tatanggapin ko. Biglang lumiwanag ang buong kuweba. Naramdaman ni Amara ang matinding init na gumapang mula sa marka sa kanyang paa pataas sa kanyang katawan. Napasigaw siya sa sakit habang ang mga linya sa marka ay kumikislap na parang nasusunog. Ilang sandali pa, biglang nawala ang sakit. Napahandusay siya sa sahig, hinihingal. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang paa. Ang marka ay halos naglaho. Natira lamang ang manipis na guhit na tila peklat. Naipasa mo ang huling pagsubok, sabi ng nilalang. Mas banayad ang tinig nito. Pinili mo ang sarili mong katotohanan. Dahan-dahang tumayo si Amara. Ramdam ang panghihina, ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Ngunit tandaan, dagdag ng nilalang, ang bawat sakripisyo ay may kapalit na hindi agad nakikita. Unti-unting nagdilim ang paligid. Naramdaman ni Amara ang malamig na hangin na bumalot sa kanya. Sa isang iglap, nakita niya ang sarili na nakatayo sa labas ng kuweba. Ang liwanag ng dapit hapon ay sumasayad sa bundok. Huminga siya ng malalim. Alam niyang natapos na ang kanyang mga pagsubok. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may pakiramdam siyang may paparating pang pagbabago. Isang kapalit na hindi pa niya lubusang nauunawaan. Tahimik ang bundok habang pababa si Amara mula sa kuweba. Ang dapit hapon ay unti-unting lumulubog at ang langit ay nababalutan ng kulay kahel at tabo. Sa unang pagkakataon, matapos ang kanyang mga pagsubok, ramdam niya ang kakaibang gaan ng kanyang katawan. Ang marka sa kanyang paa ay halos hindi na masakit. Isang manipis na bakas na lamang ang natira, tila paalala ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ngunit, kasabay ng gaan na iyon, may hindi may paliwanag na pangamba sa kanyang dibdib. Naalala niya ang huling sinabi ng nilalang. Ang bawat sakripisyo ay may kapalit hindi agad nakikita. Pinilit niyang isantabi ang pag-aalinlangan at nagmadaling bumaba ng bundok. Ang tanging nasa isip niya ay ang makauwi at makita ang kanyang pamilya. Pagdating niya sa paanan ng bundok, napansin niyang tila mas tahimik ang baryo kaysa karaniwan. Ang mga bahay ay may mga saradong bintana at kakaunti ang taong nasa labas. Ang hangin ay may dalang kakaibang lungkot na hindi niya may paliwanag. Mas bumilis ang kanyang hakbang. Pagdating niya sa kanilang bahay,
Nakita niyang bukas ang pintuan. Mabilis siyang pumasok at nadatnan si Tomas na nakaupo sa isang sulok, nakayuko at tahimik. "Tomas!" agad niyang tawag. "Nasaan si inay?" "Si Lira?" Mabagal na napatingin sa kanya ang bata. Namumugto ang mga mata nito na tila matagal nang umiiyak. "Ate," nanginginig nitong sabi. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Amara. "Nasa loob sila." Mahina nitong sagot. Agad siyang tumakbo papunta sa silid. Doon niya nakita si Aling Rosa na nakaupo sa tabi ng higaan ni Lira. Hawak ang malamig na kamay ng bata. Huminto ang mundo ni Amara. "Lira!" Mahina niyang tawag habang lumalapit. Tahimik ang silid. Ang noo ni Lira ay hindi na mainit, ngunit wala na ring galaw ang dibdib nito. Ang mukha ng bata ay payapa, na para bang natutulog lamang. Napahandusay si Amara sa tabi ng higaan. "Hindi," bulong niya, nanginginig ang boses. "Hindi ito ang kapalit na pinili ko." Napahawak siya sa kamay ng kanyang kapatid. Malamig ito at walang tugon sa kanyang yakap. Umiiyak si Aling Rosa sa kanyang tabi, ngunit walang lumalabas na sigaw. Tanging tahimik na pag-agos ng luha. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amara ang bahagyang pag-init ng natitirang marka sa kanyang paa. Para itong mahinang pinteg na tila nagpapaalala sa kanya ng kasunduan na hindi niya lubusang naunawaan. Lumipas ang mga araw sa katahimikan at pagluluksa. Ang munting bahay ay nabalot ng lungkot na tila hindi matitinag. Si Tomas ay naging mas tahimik at si Aling Rosa ay tila nawalan ng sigla. Si Amara naman ay pilit na nagpakatatag. Tinulungan niya ang kanyang ina sa pagtitinda at sinigurong hindi nagugutom ang kanyang kapatid. Ngunit sa bawat gabi, tahimik siyang umiiyak. Iniisip kung ang kanyang piniling landas ay nagligtas ba o nagdala lamang ng ibang uri ng pagkawala. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanilang bahay at pinagmamasdan ng buwan, muling naramdaman niya ang malamig na hangin na minsang bumalot sa kanya sa bundok. Ang balanse ay naibalik. Umalingaw ang pamilyar na tinig. Napatingala si Amara. Sa lilim ng puno malapit sa kanilang bahay, saglit niyang nasilayan ang anyo ng babaeng nilalang. Malabo, ngunit malinaw ang presensya. "Bakit siya?" Mahina, ngunit puno ng sakit niyang tanong. "Hindi ko hiniling ang kapalit na iyon. Ang sakripisyo ay hindi laging ang pinipili," sagot ng nilalang. "Minsan, ito ang tinatanggap upang mapanatili ang balanse ng mga mundong nagtatagpo." Tumulo ang luha ni Amara. "Pinili mong panatilihin ang iyong mga alaala," dagdag ng nilalang. "At sa iyong alaala, mananatili ang kanyang presensya. Ang kanyang buhay ay naging bahagi ng kapatawaran na iyong hiniling." Tahimik na napayuko si Amara. Masakit ang bawat salita, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ramdam niyang may katotohanang hindi niya matatakasan. Ang marka ay halos nabura, sabi ng nilalang. Ngunit ang bakas nito ay mananatili. Hindi bilang sumpa, kundi bilang paalala. Unti-unting naglaho ang presensya at naiwan si Amara sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumangon ang kanilang pamilya mula sa pagkawala. Naging mas masikap si Amara sa pagtatrabaho at tinulungan niyang makabalik sa paaralan si Tomas. Si Aling Rosa ay muling natutong ngumiti kahit may lungkot pa ring nakaukit sa kanyang mga mata. Sa tuwing napapatingin si Amara sa manipis na peklat sa kanyang paa, naaalala niya ang bundok, ang bahay ng mga engkanto, at ang mga pagsubok na humubog sa kanyang pagkatao. Hindi na nawala ang sakit ng kanyang pagkawala. Ngunit, natutunan niyang dalhin iyon bilang lakas, hindi bilang pasanin. At sa bawat dapit hapon, kapag ang hangin mula sa bundok
ay dumadampi sa kanilang baryo. Nararamdaman niya ang tahimik na paalala na ang mga mundong hindi nakikita ay patuloy na umiiral. At ang bawat hakbang ng tao ay may kapangyarihang baguhin ang balanse ng kapalaran.